Tuwing ika-10 ng Nobyembre ay besperas ng pesta sa San Diego. Handa na ang lahat sa besperas pa lamang, kaya nakagayak na ang kani-kanilang mga bahay ng pinakagarbong palamuti, kortina at iba't ibang dekorasyon, pati na mga minana at antigong kagamitan. Punong-puno ng iba't ibang masasarap na putahe ang hapagkainan ng mga mayayaman. Nariyan ang mga kakanin, panghimagas at mga inangkat na mamahaling mga alak mula pa sa Europa. Para sa lahat ang mga pagkain dito upang kahit na mga taga-ibang bayan ay maging masaya din sa kapistahan. Panay rin ang pagpapaputok ng mga kwitis, patingaw ng kampana at tugtugan ng mga banda ng musiko. Ang mga matataong lugar, kabilang na ang plaza ng San Diego, ay pinalamutian ng arkong kawayan. Nilagyan din ng tolda ang harapan ng simbahan para sa prosesyon. May nakalaan ding tanghalan para sa komedya at iba pang palatuntunan. Sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, ang insek na si Carlos at iba pang mayayaman sa bayan ng San Diego ay may partisipasyon din sa kasiyahan. Nakalaan namang magmisa si Padre Damaso sa umaga. Iginayak na rin ng mga magsasaka at mahihirap ang kanilang mga pinakamainam na ani upang ihandog sa mga may-ari ng kanilang bukirin. Samantala, tinatapos na ang bahay-paaralan na ipinagagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa pamamatnubay ni Don Juan. Ang lahat ng gastos ay sagot ni Ibarra. Magalang namang tinanggihan ng binata ang alok na tulong ng mga pare ng mga mayayaman at sa kanya. Katumbas ng mga paaralan sa Europa, ang bahay-paaralang ipinapatayo ni Ibarra kung saan hiwalay ang mga babae sa lalaki. Mayroong lugar para sa pagtatanim ng puno at gulay, pati na rin bodega. Mayroon ding silid pandisiplina para sa mga batang mag-aaral. Sa ginawang ito ni Ibarra ay maraming humanga sa kanya, ngunit sa kabilang banda naman marami din ang kanyang naging palihim na mga kaaway. At doon nagtatapos ang Kabanata 26 sa Noli Me Tangere.